tayo, talakayin po natin yung mga ito pong gobyerno talaga ni BBM, no? Sa pamamagitan po ni Auntie Claire ay talaga naman. Okay lang ba? Naririnig nyo ba ako? Kasi hindi na ako nag-mic. Ano pa? Masyado pang komplikado pag nag-mic. Okay. Alam nyo po, katulad po ng dapat kong talakayin kahapon. Pag-uusapan rin natin yung yung si Amy Marcos, yung mga initial findings ng Senate hearing. Pero papakita ko po sa inyo yung dinadaanan natin. Ito po, galing po tayo ng BGC. Ngayon naman po tinatahak natin itong lugar po ng mga bilyonaryo. Ito po yung Forbes Park. Tayo Pobres Park lang tayo eh. So yan po, ito po ang Forbes Park na talagang wala pong hindi bilyonaryo dito. Lahat po ng homeowners dito ay bilyonaryo. Anyways, ayan si Adi. Magkita na lang tayo ron, Adi. Kami ngayon dito, dadalawin natin kasi iba-iba po yung pagtitipon, no? So unang stop po muna natin sa may Manila City Hall. Naroon po yung mga maisog. Tapos mga maya naman po sa Paco Arena yung mga PDP laban. Ayan. So habang yan po, tatalakayin po natin itong mga pinagsabi nito ni Claire. Alam nyo po, nakakalungkot kasi ang gobyerno po, hanggat maaari, kung meron pong nakakulong o meron pong isang mamamayan na Pilipino na nakakulong po sa ibang bansa, lahat po, di po ba? Ang gobyerno po ang dapat umaalalay, ang gobyerno po ang dapat nagtitiyak na yung karapatan niya at yung mga po pwedeng magawa sa kanya para mapalaya. Yun po ang trabaho ng gobyerno, no? Dito po sa kaso po ni Pangulong Duterte, baliktad po. Bakit po baliktad? Kasi po, yung gobyerno po natin ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon sa ibang bansa, no? Baliktad po. Yung normal po na pamahalaan, yung normal po na namamahala, no? Yung normal pong pamamahala, yung may concern. Pag ang gobyerno po ay may concern, pag may nakulong po na isang mamamayan, kahit isang mamamayan lang, gagawa at gagawa ng paraan yung gobyerno para po mapauwi, no? Yung nakakulong, kahit po marami po mga convicted na eh. Marami po nasa bitayan pa nga, di ba? O si na lang, si Sara Balabaga na lang, napasikat na masyado ni Arnold Clavio. 'Di ba? Ganyan po yung kaso. Isang OFW na nakulong sa ibang bansa, kung ano man yung dahilan, dapat inaalalayan po ng gobyerno. Dapat po ang gobyerno ang nagtitiyak na yung pag-i-stay niya sa kulungan o kaya yung agarang mapalaya. Dito po sa kaso ni Pangulong Duterte, baliktad, no? Bukod sa gobyerno na po ang dahilan kung bakit siya nakulong, ito pa po ang malupit. Ngayon po ang ICC, yung sinasabi po ng gobyerno na hindi sila nakipagtulungan pero sinurrender nila si Tatay Digong, yun pong ICC na po ang nagsasabi, no, na maaari talaga magkaroon ng interim release si Tatay Digong basta makipag-cooperate lang po ang gobyerno ng Pilipinas. Kasi dapat may managot, meron pong entity na pagpapasahan. Parang ano po yan di ba? Parang yung tao na may parol, under parol. Meron pong parole officer na magtitiyak na yung tao na yun ay pag may mga court appearance, matitiyak na mag-a-appear yung detainee, no? Dito po
tahasan pong sinabi ng gobyerno ni Marcos sa pamamagitan po ni Auntie Claire, no? Alangan naman magsalita si Auntie Claire ng sa sarili niya, hindi naman siya gobyerno. PC Yusek lang siya ng gobyerno. Tahasan po sinabi ni Auntie Claire na hindi po makikipagtulungan yung ating gobyerno dito po sa ICC para mapalaya si Tatay Digong. Antindi, no? Sino makikipagtulungan? Happy birthday muna kay Tatay Digong. Sino makikipagtulungan? Yung gobyerno ng Singapore? Yung gobyerno ng Thailand? Ibig sabihin, alam ng ICC yung kalagayan ni Tatay Digong na may edad na, kinakailangan ng mga kalinga na pangkalusugan, no? Tapos gusto rin naman nila at talagang pinagbibigyan po nila kasi alam nila na matagal po yung hearing sa ICC, hindi po yan mabilis, no? Okay, kaya po may mga tinatawag na interim release habang nagtatrial, laya muna kasi, di ba? Innocent until proven guilty. So dalawa na po, no? Nakipagtulungan kayong arestuhin si Tatay Digong, pero kung sinasabi pala ng ICC na makipagtulungan kayo para mapalaya si Rodrigo Duterte, ayaw nila makipagtulungan. Sasabihin nila hindi kinikilala ng dito po maliwanag na pagiging ipokrito ng ating gobyerno. Sila nung warrant of arrest, may warrant of arrest, kagyat po nila, hindi pa nga nalalabas sa media. Wala pa nga po nakakaalam na may warrant of arrest na si Tatay Digong. Pinahuli na kagad nila, pero yung same entity na nagbigay ng warrant of arrest, nung sasabihin na pwede namang mapalaya si Digong basta makipagtulungan yung gobyerno, yung may mga kondisyon yan, may mga kondisyon para palayain at gobyerno yung magtitiyak. Ang sa aking pagkakaalam, yung titiyakin ba ng gobyerno na pagka panahon na kinakailangan mag-appear sa ICC, halimbawa pinatawag na po, kasi ang pagkakaalam ko yung main trial, yung actual na trial 2026 pa po. So basta titiyakin ng gobyerno na madadala nila si Digong sa actual trial, papayag po yung ICC. Yun po yung pagkakaalam ko kung bakit kinakailangan nyo makipagtulungan. Makikipagtulungan lang pala pag ipapakulong. Baliktad po, baliktad. Ito po ang gobyernong baliktad, no? Lahat po ng gobyerno ng Pilipinas na natatandaan ko, pag may nakakulong sa Middle East at sa iba pang bansa, floor contemplasyon, marami pong sumikat na na mga bilanggo. Pati po to si Biloso, Mary Jane Biloso, di ba? Talagang inalalayan natin para mapalaya. O kayo, malaki ang tsansa na maibigay. ICC spokesperson po yung nagsasalita. Sinabi po ng ating unofficial spokesperson na si Auntie Claire, hindi tayo makikipagtulungan kung mapapalaya si Tatay Digong. Anak ng tinapay, talagang birthday na birthday. Ginagalit mo, Auntie Claire, si Tatay Digong. Okay. Punta naman po tayo, no, sa iba pa pong mga balita. Eto po, yun lang nakakasama ng loob, no? Kaya lang talagang ganun, wala na tayong aasahan talaga dito sa ating gobyerno na talagang sa kanila una, higit sa lahat. 'Di ba? Ngayon umaangal sila. Meron po silang sinasabi tungkol po dito kay Tebes na bakit ayaw isurrender ng Timor-Leste. Ano na nga, nalilito na ako riyan sa bansa na yan. Timor ba o Timor-Leste? Yung official. Sabi raw ng gobyerno natin, bakit walang tiwala itong Timor-Leste na ibigay sa gobyerno itong si Tebes, di ba? Timor-Leste.
Okay. Sabing ganyan, sobra naman kayo, bakit hindi nyo kami pagtitiwalaan? Nagtataka pa po ba kayo? Wala na po magtitiwala sa atin na makakatanggap ng hustisya rito, lalo na po yung mga lumaban sa pamahalaan. Wala na pong ano yan, tiwala talaga yung international community. Kasi nga dati mong presidente, porket kalaban mo sa politika ay pinahuli mo, no? Ayan po. Ngayon eto kalaban din po to, kinalabanan nito si Martin. May mga nasabi na po to kay BBM. Tapos sasabihin ninyo magiging patas, no? Kayo nga mismo, 'di ba? Kaya nga po sa ICC dumiretso hindi nyo nga may pagtanggol yung korte natin. Actually, ang ginawa ninyo sa ating dito po, yung pagpapahuli nyo po kay Tatay Digong, ang epekto po niyan, sa totoo lang po, ang laki po ng epekto niyan sa pananaw ng ang tingin ng international community, walang umiiral na justice system sa Pilipinas, di ba? Walang umiiral na justice system kasi kinakailangan pa natin yung ICC. Wala pong bansa sa mundo na una po. Kaya po baliktad to si Chis Escudero Alam nyo talaga pag mga nakikisohan ka. Pag ikaw nakikisohan, ewan ko, no, parang nawawala na po sa hulog abogado po yan, magaling pong abogado, magaling magsalita, no? Baliktad po yata. Imbes na patunay nga, di ba? Kanino ko ba narinig? Yun po. Yun pong mga abogado na nagsusuri. Nakalimutan ko lang yung pangalan kasi nasa biyahe ko, wala akong laptop. Yung mga abogado po na nagsasabi na yung kangaroo court itong ICC, ang patunay po niyan, walang kaso sa Pilipinas, pero pinadampot, no, ng ICC. Baliktad naman tong sinasabi ni Chis Escudero. Okay lang daw, legal daw po yung ginawa ng paghuli ng ICC, pagpapahuli ng ICC, kasi wala naman daw pong kaso sa Pilipinas si Tatay Digong. Kaya baliktad na po no? Yun na nga Pilipino si Tatay Digong. Ang sinasabi, mga nagsasabing biktima ay mga Pilipino. At naganap ang sinasabing krimen. O kaya po medyo madilim, nasa ilalim po tayo. Ano tong taas, anak? Skyway tong nasa taas natin, no? Kaya po yun na nga no? Pilipino ang suspect, Pilipino ang di umano'y biktima, at sa Pilipinas naganap. Bakit lilitisin ng ibang lahi? Di ba? Ibang lahi na mayroong ibang kultura. Ayan po. Ngayon, naglabas po si Amy. Congratulations, Senator Amy Marcos, dahil sa mabilis na paglalabas ng initial, no? Yan ang maganda Nagkaroon ng mabilisang anong tawag diyan? Mabilisang investigasyon tungkol sa pagkakahuli kay Tatay Digong, at may initial findings na agad. Initial findings pa lang po, hindi pa po to yung final findings, no? Ang mga initial findings po ay talagang ang dami pong nalabag, no? Ayon po to kay Senator Amy. Congratulations po sa paglalabas ng mabilisan. Pa-happy birthday mo na yan kay Tatay Digong. Pero ganun pa man, hindi ka pa rin namin iboboto. Dahil ang tanging iboboto po namin ay ang in-endorse ng ating Tatay Digong. Di ba? Happy birthday, Tatay Digong. Pero natutuwa tayo kasi kapatid mismo ng Pangulo yung nagsasabi sa kanyang initial findings. Ito, marami po nilabag. Isa na riyan
yung walang due process talaga, no? Hindi po naharap. Warrantless arrest ang tawag ni IMI. Kahit na may warrant po ng ICC, warrantless arrest pa rin dahil hindi po yan inisyuhan ng ating local court. So ibig sabihin po, may mga pamantayan po yung warrantless arrest, di ba? Ang on top of my head, ang mga tanging dahilan para mag warrantless arrest, una, yung actual crime, nakita mo, sinaksak, pwede mong arestuin yan, hindi na dapat yan winawarrant of arrest. Kasi the person is actually committing a crime o kaya in hot pursuit, di ba? Nakita mo, yung mga pulis, may sumigaw, saklolo, saklolo, merong ano sa akin, sinasaksak ako. Kahit hindi nyo nakita yung saksakan, putya, pagka in hot pursuit, may nakita ka, alam mo nagkasaksakan, may nakita ka na may tumatakbong may kutsilyo, ay pwede mo nang arestuhin kahit walang warrant of arrest. Okay. Ikatlo, yung mga patakas, nasa ano na, nasa immigration na, no? Nasa airport na. Alang naman maghanap ka pa ng, ibig sabihin, kahit hindi pa po lumalabas yung warrant of arrest, pero nasa airport na siya, patakas na, pwedeng hulihin. Ganun po yung ano, no? Ganun po yung mga warrantless arrest. Okay. Pag may nakita kang nagsasaksakan, tumakbo ka uwi. Yung mga takas pa sa bilangguan. Sa initial findings po ni Senator Amy, wala po, hindi po pwede na i-warrantless arrest si Tatay Digong. May pinapakitang warrant of arrest. Hindi nga po kinikilala, di ba? Kung wala pong jurisdiction, halimbawa po may warrant of arrest, kung lahat po ng warrant of arrest kikilalanin natin, tignan nyo naman po, ay ang mismong taga-ICC si Amir Khan o kung ano, may warrant of arrest po yan sa Russia. Pero dahil hindi nila kinikilala, walang jurisdiction yung Russia dun sa Netherlands, hindi po nila ibibigay dapat. Ganun po talaga. Nasa Netherlands si Khan. May warrant of arrest siya sa Russia. Wag nyo po sabihin hindi totoo yan. Alam nating lahat na merong warrant of arrest. Nag-issue si Putin ng warrant of arrest dyan sa mga yan. Ibig nyo ba sabihin, sinurrender ba si Khan? Mismo yung ICC, nagpapatupad sila ng mga jurisdiction. Walang jurisdiction yung Russia sa Netherlands Bakit naman dadakipin ng bansang Netherlands si Khan sa ICC? Ganon din dapat ang treatment natin kay Rodrigo. Happy birthday, Rodrigo Duterte. Diba? Hindi po ganon. Yan yung isa sa mga findings. Ito po lahat on top of my mind. Isa pa pong mga illegal na nangyari na hindi po pinalapit, no? Hindi po nakausap yung mga kamag-anak. Bawal po pala yan. Pag nag-request po pala yung huhulihin, no? Huli muna. Hindi naman natin kinikilala yung warrant of arrest ng ICC. Tanungin mo nga si Claire, sasabihin yan, hindi tayo makikipagtulungan bakit mo iwawaran? Okay. Ayun pa, yung hindi pinakausap yung pinakamalapit na kamag-anak, ay bawal po pala yun, no? Tapos yun pong hindi po pinadaan sa korte, local court. Mismo pong ang nilabag na yung ICC. Alam nyo, dyan ako hindi hanga sa ICC. Alam nyo, ICC, sa totoo lang, mas grabe pa po kayo, no? Kung yan pinapayagan ninyo, lahat na lang kikidnapin. Pwede rin pala kayong kidnapin, no?
kung inaalaw nyo po na litisin kahit sa paraan na kinidnap, pwede palang kidnapin ng Russia si American. Di ba? Pwede palang kidnapin ng Russia yan, tapos litisin sa Russia. Kasi yan yung pinalalabas ninyo eh. Happy birthday, Tatay Digong. Yan yung pinalalabas ninyo na pwede pala yung kahit mali yung paraan. Sabi nga ng Vice President ng Pilipinas ay kinidnap, pwede palang litisin kahit galing sa kidnap. Di si Kan pala, yung prosecutor, pwede rin palang kidnapin niya ng Russia at litisin sa Russia. O, di ba? Pag kinidnap po si Kan ng Russia, syempre magagalit kayo. Magagalit ang lahat. Isa pa, walang red notice. Eto nabasa ko lang, pero dahil wala akong kodigo, yung mga natandaan ko lang. Walang red notice. Ibig sabihin, ang naibigay sa Pilipinas na notice ay diffusion, no? Sayang daw binabayad sa akin. Sino ba nagbabayad sa akin? Kolektahin mo na nga. Manguli. Ikaw na nga mangolekta kung sino may nagsabi nun. Okay, diffusion notice na pinaliwanag po ng isang ICC accredited na, kung hindi ako nagkakamali, tinanggap na po ng tinanggap pa lang, hindi ko sinabing inaprobahan, tinanggap po yung application for asylum. Sabi niya, ang nagbigay po ng request para dyan sa diffusion na yan ay Pilipino. Pilipinas, anak ng tinapay. So tayo po yung nagpapahuli kay Tatay Digong at ang tumugon tayo din. Pinadaan po natin yung request, nagre-request tayo sa Interpol para mahuli si Tatay Digong. So, mga pulis din natin yung humuli. Para lang masabi, sabi niya Senator Amy, mali na naman yun. Hindi po tayo nagsasabi nga.